Naranasan mo na ba marami kang paninda pero bakit kaunti ang benta? Malaki ang iyong naging puhunan pero kakaunti ang balik ng kita. Sus Mariusip talaga, problema mo ba yung malaki? Abay, naging problema rin yan dati na titintin. Kaya nga i-share ko sa inyo, i-chismis ko sa inyo. Ngayon ay hindi ko na yan masyadong nararanasan mga kasari. Pero bago tayo mag-umpisa, kung handa ka na mga kasari, huwag mong kalimutan mag-subscribe ka na sa Palaway Niyang Tindera. Paki-like mo na rin ang aking video. At ito na, umpisahan na natin ang masaya at real talk nating chismis. Magandang hapon sa inyong lahat mga kasari-sari. Ito na naman ang inyong Palaway Niyang Tindera, si Ate Tintin. Please lang, huwag naman kayo mag-subscribe. Imbis na paangat na si Ate Tintin, pabulusok na naman. Char lang. O, syempre, happy-happy lang tayo mga kasari, no? So, ito na i-chismis ko sa inyo. Alam niyo kaya nararanasan minsan ng isang tindahan yung ganitong uri ng problema, no? Marami siyang paninda. Pero mahina ang benta kasi nga punta siya ng grocery store. Kita niya maraming promo. Ay, malaki ang kitain ko nito. Maraming promo. So, bakbak siya bili ng mga paninda. Well, wala namang masama. Bumili ka ng paninda mo. Ang kaso, hindi naman mabenta yun sa'yo. Tapos, bakbak ka bili ng promo kasi nakita mo promo. O, diba? Buy 5 plus 3. O, hindi ka ba naman yan maingganyo? O, diba? May mga ganon, diba? Kaya ginagawa yan kasi hindi naman mabenta yung produkto na yan, mga kasari. Tandaan mo, oo nga, malaki ang kita mo kung mabenta yan sa tindahan mo. Pero pag hindi yan mabenta sa tindahan mo, nga ka. Malaki ang naging puhunan mo, pero kakarampot ang yung magiging kita. Kasi nga, hindi naman yan mabenta. So, ang mangyayari niyan, nakastock ang pera mo. Eh, kung yung pinambili mo niyan, binili mo ng paninda muna sa fast moving, na kahit maliit ang yung kita, tuloy-tuloy naman siyang nabibenta. O, diba? So, mas malaki pa rin ang kita mo at benta sa buong maghapon, mga kasari. Kaya, big no yan sa mga mag-uumpisa na kanilang tindahan. Huwag kayong grab kaagad ng mga paninda, no? Kuha doon kaagad, nakita mo lang na may promo. Huwag pag-isipan, ito bang panindang bibilhin ko, mabibenta ba talaga ito? Sigurado ba ako na hindi may stock lang ang pera ko dito, mga kasari? So yun dapat ang isipin ng isang may tindahan, tinderang matalino. Mga kasari. So si Ate Tintin, dati kasi ganun ako, mga kasari. Syempre, palibasa nga, wala pa namang nag-guide talaga kay Ate Tintin. Pero kinalaunan ay, syempre, napag-aralan ko rin yan. Kaya nga, na-share ko sa inyo. Kaya wag niyong gayahin si Ate Tintin, no? Ang nangyari tuloy, lalo na yung sa mga sabon doon, si Ate Tintin nadali, no? Yung mga sabon na marami akong pinambili na promo na hindi naman naging mabenta sa akin, ako na lang gumamit. Binayaran ko na lang uli. Kahit hindi siya magandang gamitin na. Kasi nga, ano yun ang customer yun? Paano ko ialo kay customer yun? Kung ako nga mismo nagreklamo ako na hindi siya mabula, o diba? So, ganon talagang mangyayari. Kaya tayong mga tindera-tindera, no? Pag nakikita natin yung paninda natin, hindi masyado mabenta, tayo na yung gumagamit. Tapos pinapalitan na lang, kahit ibalik mo na lang sa puhunan para lang hindi ka malugi kang tindera ka. Oh, may nakarelate pa sa mga kagaya kong pinagdaanan din yan, mga kasari. So, normal naman yon. Kaya nga ito, sinishare ko ito, especially sa mga mag-uumpisa pa lang ng kanilang tindahan. So, syempre, meron pa si Ate Tintin pahabol na aking ichichismis. Sana wag ito mangyari sa inyo. Bagamat hindi na siya ganun, no, kalapit sa aking topic ngayon. Pero i-share ko pa rin sa inyo, mga kasari, para maging aware din yung iba dyan ng mga may tindahan. Baka sa inyo nangyari ito, pero kayo ba? Ganito ba yung gagawin nyo? So, si Ate Tintin, meron ako talagang customer. Bagamat hindi ko siya regular customer, pero dito siya nabili sa akin. Kilala ko siya sa mukha. Nagkikita kami sa palengke. Alam ko kung saan siya dati nagtatrabaho. Dati kasi umalis na siya doon sa kanyang tinatrabaho. So, dito siya nagmamarites sa akin. Nagchichika-chika kami sa aking tindahan pag nabili siya. So, ito na nga. Magpapajika siya kung cash in. So, ganun, madalas ang ginagawa niya. And then, one time, kahapon nangyari, biglang may nag-text sa akin. Sabi ba naman niya, si ano ito? Ako yung lagi nagpapajika sa'yo. Yung kanina na pumunta dyan. Sabi niya, total, alam mo naman kung saan ang dati kong trabaho. Sabi niya ganun. Bagamat hindi ko alam kung saan siya nakatira, no? Pero malapit lang din dito sa amin. Kasi nakikita ko kung saan siya na area pumapasok, kung saan siya ang street. Sabi niya, baka pwedeng i-cash in mo ako. 1,000 lang. Ibabalik ko lang mamaya. So, napakunot ako.
Hindi ko nga alam yung pagkatao niya, hindi ko nga alam yung apelyido niya. Yung alam ko lang yung yung ginagamit niyang yung palayaw, no, mga kasari. Tapos magpapakash in sa akin ng 1,000. So, hindi ko pinansin. Nag-isip ako ng pwede kong idadahilan kapag pumunta siya dito at susumbatan niya ako. Bakit hindi ako nag-cash in sa kanya? So, inaantay niya kasi yun. Then, hindi ko pinansin, no? So, lipas ang mga 15 minutes, sabay tumawag na sa aking cellphone. So, kung tatanong ninyo paano niya nakuha yung number ko, natural, nagpapakash in, cash out siya dito sa akin, mga kasari, noong mga nakaraang araw. Natural, syempre, alam nyo na, nakasave yung number ko sa kanya. So, ito na nga, no, hindi, nagtawag siya. Hindi ko pinapansin, hinayaan ko lang. Ang iniisip ko kapag pumunta siya dito at susumbatan niya ako, ba't hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Sabihin ko, busy ako. O, di ba? Busy naman talaga ako dahil gumagawa ako ng yelo. Alam nga naman, magtaranta-taranta ako. Alam niyo mga kasari, no? Ako, hindi ako basta-basta sumasagot ng cellphone kapag number lang, walang pangalan. Kasi wala naman ako expected na tatawag sa akin. Lahat naman ng mga taong may connection sa akin na dapat natawagan ako ay may number sa akin. Kaya pag walang number tapos tatawag-tawag sa akin, hindi ako basta-basta sumasagot, mga kasari, lalo na pag busy ako, no? Busy ako na mag-repack ng mga paninda ko. Hindi ko yan inuuna. Kailangan kapirahan yung unahin ni Ate Tintin. So, nag-isip na kagad ako ng ipapalusot ko sa kanya. Sabihin nyo nang nagsisinungaling si Ate Tintin. Pero alam nyo mga kasari, hindi nyo ako masisisi bakit ganun ako sa customer ko. Kasi marami na ako na-experience, no? Nakipag-usap pa nga sa akin ng personal, hindi nga nagbayad. Mas lalo na kung true cellphone lang na hindi naman kami nakikita, kahit pa alam niya yung number ko. Natural, alam niya yung number ko dahil nag-gcash si Ate Tintin. Pero ayoko na ganun lang ng usapan ng mga kasari. Malay ko ba kung sino nagpipipindot ng cellphone niya, di ba? Tsaka 1,000 yun, mga kasari. Hindi basta-basta si Ate Tintin na bumibitaw ng perang ganun. Kasi alam niyo, hindi pa nangyayari ang mga scam-scam na yan. Ayoko yung maranasan. Kasi nga, may phobia na ako sa ganyan. Na-trauma na ako. Kaya ayaw ko nga magpautang tapos magpapadala pa ba naman ako sa ganyang style na text-text na magka-cash in, no? No, hindi yan kay Ate Tintin, no, mga kasari. Kasi maliit lang yung aking puhunan. Pinapaikot-ikot ko lang. Kaya ayaw ko na ako ay gulangan, mga kasari. Kahit sabihin yung magulang ako. Normal yun sa isang may tindahan, no? Sabi nating overthink. Pero, kasi nga, nangyayari yun sa isang tindera kapag marami na siyang nararanasan. Kaya ikaw, na nandito sa channel na Titintin, na wala ka pang tindahan, gusto mo ring magkatindahan, mga kasari, abay, ngayon pa lang, pag-aralan mo yung mga ganyan. Kasi kung magkakatindahan ka, darating at darating yung panahon. Yung sinasabi ko na ito sa inyo, mararanasan mo yan. Alam ko yung mga nanonood sa akin na may tindahan, nakaranas din yan. I-comment niyo dyan sa baba kung nakaranas din kayo. Talaga namang meron din kayong story about sa mga ganyang tao, no, ganyang customer. Pero tayo, kalma lang tayo, mga kasari. Ang mahalaga, nagbebenta ka ng maayos, wala kang tinatapakan, no, nasa tama yung pagbebenta mo, okay na yun. Huwag ka lang pagugulang. Lalo na sa panahon ngayon na mahirap kitain ang sentimo na tayo ngayon, sa tingin nila ay wala na talagang halaga, mga kasari. Pero para sa akin, no, hindi naman mabubuo ang 100 kung walang sentimo, walang piso. So sana, mga kasari, may nakuha kayong counting aral sa naikwento ko sa inyo, na-share ko sa inyo, mga kasari. Nasa sa inyo naman yan kung paano ninyo patakbuhin ang inyong tindahan. Sa akin, sinasabi ko lang sa inyo yung naging journey ni Ate Tintin para hindi ninyo tularan. At kung may napulot kayong aral, yun ang kunin ninyo. Kung sa tingin ninyo pwede sa inyo, kunin ninyo. At kung sa tingin ninyo hindi naman pwede, sa tingin naman ninyo ay makakasama para sa inyo, ay di huwag ninyong kunin, no, mga kasari. Nasa sa inyo ang pagdidesisyon. Pero mas mainam pa rin, merong nakakapagpaalala na syempre kahit papano, pagka ganito yung sitwasyon, ganito yung dapat mong gawin. So hanggang dito na lang ang inyong palawenyang tindera. Maikli man ang aking chismis ngayon sa inyong mga kasari, pero sana may natutuhan kayong aral. Magkita tayo sa sunod na vlog na Titintin. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-ingat tayong palagi, mga kasari.